Ang batang ito ang naging prinsesa ng pamilyang Maharlika. Kaya siya ay labis na minamahal. Noong 3 taong gulang, binigyan siya ng kanyang kuya ng $1 bilyon para bumili ng mga merienda. Noong siya ay 5 taong gulang, binigyan siya ng pangalawang kapatid ng daan-daang mamahaling sasakyan. Hanggang 10 taong gulang, binigyan siya ng pangatlong kapatid ng 2 gusaling 100 metro ang taas sa gitna ng lungsod. Ngunit ang babae ay mas gustong maging delivery rider. Ngayon ay parang araw-araw, may 100 na supercar na sumusunod sa babae. Para lang protektahan siya, hiningi pa nila sa mga sasakyan sa paligid na patayin ng makina para hindi makahinga si Linda ng usok. Nalaman ko na ginagawa niya ito para hanapin ang tunay na pag-ibig at upang hindi mapahiya ang kasintahan. Kaya napilitan si Linda na itago ang tunay niyang pagkatao. Dahil minsang iniligtas niya si Linda. Bilang pasasalamat sa pagliligtas na iyon, nangakong tutulungan niya ng lihim upang maging isang A-list na bituin siya. Lumipas ang 5 taon na napakabilis. Naabot na ng binata ang kanyang mga tagumpay. Nakuha niya ang malaking puhunan mula sa GC Corporation. At siya ay sumikat sa showbiz. Ngayon, habang nagkakaroon ng press conference si Tony, inutusan ni Linda ang kanyang mga tauhan. Ihanda ang supercar na Ferrari. At iaanunsyo niya ito mismo sa press conference bilang magiging manugang ng GC Corporation. Ngunit nang dumating si Linda sa press conference, nang makita siya ni Tony, siya ay labis na natakot. Galit siyang lumapit at tinanong si Linda, "Bakit ka nandito?" Sabi ni Linda, dumating siya para magbigay ng pagbati at magbibigay ng isang espesyal na regalo. Pagkatapos ay ilalantad niya ang tunay niyang pagkatao. Pagkatao, ikaw ay isang dalaga mula sa kanayunan. Ano ang iyong katayuan? Kung malaman ng iba na may kasintahan akong katulad mo, ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa akin? Gusto mo bang mapahiya ako? Sa mga sandaling iyon, agad na sumugod ang mga mamamahayag. At tinanong si Tony, "Siya ba ang girlfriend mo?" Pagkatapos ay handa nang sumagot si Linda. Hindi inaasahan, itulak siya ni Tony. At sinabi na hindi niya kilala si Linda. Dahil si Linda ay isang simpleng delivery girl lamang. Sa puntong ito, akala pa rin ni Linda na nagbibiro siya. Ngunit nagpatuloy si Tony sa pagsasalita. "Iniwan ako ng babaeng ito 5 taon na ang nakalipas. Dahilan ng paghihiwalay. Dahil noon, sobrang kahirap ko. Ngayon, naging mayaman na ako. Dumating siya dito para humingi ng tawad at bumalik sa akin." Bigla namang nanlamig si Linda. Bago pa siya makarespond, inatake siya ng isang grupo ng mga mamamahayag gamit ang materialistang babae. "Nakakahiya. Tama. Kunan mo siya ng litrato at i-post sa internet para mapahiya ang pamilya niya. Hindi ganyan. Nagsasalita ka ng walang kwenta. Hindi ganon. Nagsasalita ba ako ng walang kwenta? Ganon lang, saka lang kita mapapaalis. Sa harap ng mga tagahanga ko. Kailangan kong magpakita ng imahe ng isang matuwid na tao. Ikaw." Umalis ka na. Hindi karapat-dapat ang ganitong klase ng tao dito. Huwag mo nang saktan ang sarili mo pa. G. Linda. Mabilis na umalis ka na. Bakit? Bakit mo ako pinaparamdam na ganito? Dahil sa pagitan natin. Lalong lumalayo, maging kasintahan ko. Hindi ka karapat-dapat. Distansya. Aking Tony. Nominado siya bilang isa sa mga nangungunang bituin sa Timog. At ikaw, paano naman? Parang ipis ka lang sa imburnal. Kaya ang nakaraang 5 taon. Walang saysay ba ang lahat ng ginagawa ko? Nakakatawa. Ang dahilan kung bakit may tagumpay ako ngayon ay dahil sa pagsisikap ko mismo. Ano ang kinalaman mo dyan? Sisikap ko ba? Kung wala ang tulong ko, paano mo makukuha ang GC Corporation? Kayo rin. Sa loob ng 5 taon, ako ang tumulong sa pamilya Shen. Kayo lang ang nakakuha ng mga proyekto mula sa mga malalaking korporasyon. Pangulo, isipin ninyo. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Hindi lang mga tagahanga. At isa pang bulag na nagmamahal. May lakas ka pa bang magsalita ng kalokohan?
Isa ka lang basura. Makakatulong ba sa amin ang isang probinsyano? Mukhang baliw ang babaeng ito. Sobrang mayabang sa sarili. Malinaw ang kahusayan ni Tony. Kaya pumayag ang GC Group. Ang babaeng ito na mahilig sa pera. Ano ang kinalaman mo? Akala niya siya ay isang malaking tao. At maaari siyang makipag-usap sa GC Group. Siguradong ganun nga. Sigurado ka bang gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Sigurado ako. Kahit ano pang mangyari. Kaya nyo bang pasanin ito, di ba? Ang iwan ka ay parang pagtatapon ng lumang tsinelas. Anong magiging epekto nito? Sa totoo lang. Ngayong araw, balak kong ipahayag ang tunay na pagkatao. Para bigyan ka ng sorpresa. Ngunit ngayon, hindi mo na kailangan. Ikaw. At pati ang iyong pamilya. Alam nyo lang na pumirma ang GC Corporation ng kontrata. Ngunit hindi nyo alam kung bakit nila ginawa iyon. Alam nyo ba? Siyempre dahil sa kakayahan ni Tony. Kakayahan. Ang angkan ng G sa kabisera. Naglunsad sila ng $100 bilyong sa GC Corporation. Alam nyo ba iyon? Ang pamilya G. Sila ay mga magnate, ang pinakamayamang pamilya sa Daksha. Kahit na totoo ang sinasabi mo, ang pamilyang G ay nag-invest ng $100 bilyong. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ang halagang $100 bilyong na ito, ay ako ang nagutos sa pamilya G na mamuhunan. Ang tanging kondisyon, ay kailangan pumirma ng kontrata kay Tony. At ako. Si G. Linda. Ako ang prinsesa ng pamilyang G. Sino ka bang sinasabi mo? Prinsesa ng pamilya G, G. Linda. Nabaliw ka na ba? Isang mahirap na babae. Paano ka magiging prinsesa G? Hindi ba kayo naniniwala? Tingnan nyo ito. May naniniwala ba sa kasinungalingan mo? Ginoo. Ang kwento ni Prinsesa G. May lakad siya ngayon. Hindi siya libre makipagkita sa'yo. Sabihin mo na lang kung anong problema. Mukhang napaka-busy ng prinsesa. Naiintindihan ko na. Ginoo, tingnan mo ito. Nais ng prinsesa na maibalik ang kanyang katayuan. Hindi siya pwedeng walang tirahan. Ito ang pinakamahal na villa sa Timog. Ang pangalan nito ay Dulongkak. Sana'y tanggapin mo ito para sa prinsesa. Napakabait mo. Ipapaalam ko ito sa prinsesa. Ginoo, may isa pa akong bagay. Sabi mo, ang Prinsesa G ay may mataas na katungkulan. Sa Tonthan, wala siyang nag-aalaga sa kanya. Medyo hindi makatwiran. Mayroon akong isang babaeng nagngangalang Bak-ana. Nais kong inominate siya, bilang tagapag-alaga ng prinsesa. Upang makapaglingkod sa prinsesa. Bak-ana. Siya ay isang tanyag na artista. Mahalaga kay prinsesa ang Shen Tony. Sige, sang-ayon ako sa bagay na ito para kay Prinsesa G. Sige, agad akong mag-aasikaso. Para sa serbisyo ng prinsesa, mataas na ang lipad ng pamilya Bak namin. Ang anak na babae ko, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. May nangyari, kalihim G. Anong ikinababahala mo? May nangyaring masama sa prinsesa, tingnan mo. Bilisan mo, tipunin ang mga tao ng Angkanji. Umalis na tayo papunta roon. Oo. G. Linda, matagal na kitang kilala, 5 taon na. Bukod sa araw-araw na paghahatid ng mga gamit, hindi ko alam na ikaw pala ang prinsesa ng pamilya G. Anong saysay ng pagsisinungaling ng ganito? Sa palagay ko, gusto niyang gamitin ang paraan na ito para mapanatili ang relasyon. Nakakatawa talaga. Kung siya ang prinsesa ng pamilya G. Kaya, ako ang pinuno ng pamilya G. Hindi ako nagsisinungaling. Bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Sandali lang, kakatanggap ko lang ng internal na balita. Engay ngai. Nagpadala ang pamilya G ng tao sa Tonthan.
Ito ay para mamuhunan kay Tony. Bukod pa rito, may mga chismis na ang pamumuhunang ito ay dahil sa hiling ng Prinsesa G mismo. Ang babaeng ito ay may apelyidong G rin. Siya, baka talaga nga ay, sino ang prinsesa ng pamilya G? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Hindi siya tunay na dalaga ng pamilya G. Diyos ko, siya ay si Buck Ana. Isang A-list na artista, ang pinakamataas sa industriya ng aliwan. Siya ang namumuna sa showbiz. Bukod dito, ang ama niya ang pinuno ng Buck Corporation. Siya ang aking pangarap. Lumiwanag ng walang katapusan. Pinakamagandang bida, Buck Ana, ang ganda mo. Sino ka? Ana, dumating ka na ba? Inimbitahan mo ako sa press conference. Paano naman hindi ako pupunta? Shen Tony. Sino ba itong babaeng ito? Ano? Siya ang aking pag-ibig. Ang taong mahal ko. Ano ba ang sinasabi mo? Ang press conference ngayon, inorganisa ko rin ito para sa kanya. Ngayon, gusto kong ipaalam, tungkol sa aming relasyon. Ano? Si Buck Ana ay ang rumored girlfriend ni Tony. Tama yan. Maraming natulong si Ana sa akin. Kabilang na ang pakikipagtulungan kay Jishi. Ito rin ay dahil kay Ana. Alam ng lahat, si Ana ay isang superstar. Siya ang nagpakilala sa akin sa mga mataas na leader ng kumpanyang Jishi. Kaya, napansin nila ang aking mga gawa, at inalok akong makipagtulungan. Si Ana ang tagapagligtas ng buhay ko. At siya rin ang taong ipagtatanggol ko habang buhay. Ayokong siya ang mapagsamantalahan. Kaya ngayon, nagsagawa ako ng press conference, ay upang ipahayag ang bagay na ito. At ngayon, magpapakasal ako sa kanya. Ana, gusto mo bang pakasalan ako? Dumating na ang kinatawan ng Jishi Group. Malugod natin silang salubungin. Ikaw ba si Shen Tony? Ikaw, hinahanap mo ako. Oo, ako si Shen Tony. Jishi Group, binabati kita sa pagpirma ng kontrata. Nagbigay ng $130 milyong at nagpagawa ng isang Rolls Royce. Ano? $130 milyong. Rolls Royce na gawa ng isang dalubhasa. Ito ay talagang sulit, Shen Tony, hindi. Ang buong angkan ng mga Shen, ang lahat ng ari-arian nila ay aabot lang ng ilang milyong $. Yung Rolls Royce. Akin ba yan? Oo, Ginoong Shen. Pinahahalagahan ka ng chairman ng Jishi Group. Pinapasabi niya sa akin sa inyo. Ang kotseng ito pa lang ang unang sorpresa niya sa'yo. Tony, naririnig mo ba? Ito ang Jishi Group, ang pinakamakapangyarihang grupo sa Daksha. Ito ang sorpresa para sa'yo. Talagang ang anak kita, ang galing. Ang galing-galing talaga ni Shen Tony. Oo nga, hindi lang siya kinontrata ng Jishi Group. Binigyan pa siya ng regalo ng Jishi Group. Ang galing niya talaga. Teka, anong binabalak mo na naman? Nandito pa ang representante ng mga G. Umalis ka na, huwag kang manggulo.
Shen Tony. Itong kotse na to, sa'yo ko sana to ibibigay. Pero ngayon, ayoko na ibigay. Kunin mo na. G. Linda. Anong ginagawa mo? Ako ang gumagawa ng kalokohan. Akin ang kotse. Paano kung ayaw kong ibigay? Naging sinungaling ka na ba? Kotse ito ng prinsesa. Iniisip mo bang prinsesa ka ng angkan ng mga G? Ang tandang babaeng to. Gamit yan ng mga G. Basta-basta mo na lang aariin. Parang masyado na tayong mapagparaya sa kanya. Secretary Jiang, yang taong yan. Talagang baliw. Mga gwardya, kaladkarin niyo siya palabas. Basagin niyo ang bibig niya. Hindi ako nagsisinungaling. Teka. Ang babaeng ito, sabi mo ikaw ang nagbigay ng kotse. Hindi ko alam na ikaw at ang angkan ng mga G ay may relasyon. Hindi mo ba ako nakikilala? Kailangan ba kitang kilalanin? Paano ba nagtatrabaho itong si G2? Nakahanap siya ng estranghero na maghahatid ng sasakyan. G. Linda, tingnan mo nga ang sarili mo. Para kang isang payaso. Kung hindi mo ako kilala, kilala mo rin ang mga G. Tama na. Ana. G. Linda, sabi mo kay Tony, makakapirma siya ng kontrata sa GC. Kung dahil sa'yo yun, sige. Ngayon. Pati ba naman ang pagregalo ng kotse, inaangkin mo rin. Hindi mo ba nakikita na? Hindi ka ba nahihiya? Anong sinasabi mo, Ana? Anong gusto mong sabihin? Tama, Tony. Ang kotseng ito, ipinakiusap ko sa pamilya G na ibigay sa iyo. Talaga, Tony. Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Kahit na ipinakilala kita sa mga nakatataas, mas matindi ang pagmamahal ko. Kaya gumastos ako ng $130 milyong para ibigay sa iyo ang kotseng yun. Rolls-Royce Phantom. Ibig sabihin, si Ana pala ang nagregalo ng kotse. Ang romantiko naman. Hindi natatakot si Shen Tony sa opinyon ng iba. Ipinapakita niya sa publiko ang relasyon nila ni Ana. Nag-propose pa sa harap ng maraming tao. Tapos tinulungan pa ni Ana si Tony na pumirma ng kontrata sa GC. Nagregalo pa ng mamahaling kotse. Ito na nga ang tunay na pagmamahal. Ana, napakabuti mo sa akin. Ako, si Shen Tony, ay nanunumpa. Hindi kita pababayaan habang buhay. Nagsisinungaling ka. Ako ang nagregalo ng kotse na yan. Paano yan naging sayo? At saka, sinabi ko na. Pwede mong pirmahan ng kontrata. Ako ang tumutulong sa iyo, hindi siya. Tumahimik ka. G. Linda, kinukumpara mo kay Ana. Hindi ka ba nahihiya? Bulag ka na nga, ikaw, G. Linda. Dapat marunong kang tumingin sa sarili mo. Ipakita mo nga sa kanila. Sa tingin mo ba, kaya mong bumili ng Rolls-Royce? Ikaw naman, ako. Sikat akong artista sa Quintan. Anak ng pinakamayaman, $130 milyong. Para sa akin, parang pitik lang yan. Hindi ganun kalaki ang $130 milyong. Pero may isang bagay kang mali. Ano? Ang Rolls-Royce na custom-made. Kahit may pera ka, mahirap makuha yan. Sa mga taong may impluwensya lang siya nagtatrabaho. Sa buong mundo, ikaw. Ipinagmamalaki mo masyado ang pagiging artista mo. Ano? Ang pagiging anak ng isang mayamang amo. Hindi sapat. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ba ako? Mag-internet ka lang, malalaman mo agad. Ka. At saka, isa ka lang namang maliit na artista sa Daksha. Paano mo mauutusan si Jishi? Secretary Jiang, ano sa tingin mo? May karapatan ba akong utusan ang Jishi Group? Siyempre naman. Si Ana, siya ang malapit na katulong ng Prinsesa G. Ang ibig sabihin niya, ay ibig sabihin ng prinsesa namin. Ano? Ana, ikaw pala ang personal na katulong ni Prinsesa G. Ang Prinsesa G, yan ang Jishi Corporation. Ang nag-iisang tagapagmana, ang pinakamayaman sa buong Shangjing. Ana, nak, kung napangasawa ka ni Tony,
Swerte niya na yun sa habang buhay niya. Tony, dapat tratuhin mo ng mabuti si Ana. Siya ang aking kanang kamay. Bakit hindi ko malalaman? Nagkukunwari ka pa, G. Linda. Hindi mo ba nakikitang nakakatawa ka? Hindi ko nakikita. Ako, tama na, babaeng to. Kung magpapanggap ka pang Prinsesa G, huwag mo akong sisihin. Tungga aman na to, nabuking na nga ni Ana at ng kinatawan ng mga G. Nagpapanggap pa ring prinsesa ng mga G. Ang kapal talaga ng mukha niya. Akala niya siguro, mga tanga kami. G. Linda, alam ko. Dahil pinili ako ni Tony. Hindi ka matanggap, kaya gusto mong bawiin kahit kaunti ang iyong dignidad. Kaya gusto mong agawin ang gawa ko. Pero ang kasinungalingan ay kasinungalingan pa rin. Hindi rin naman kita pahihirapan. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Palalampasin ko na lang ito. Ang bait talaga ni Ate Ana. Tama, kung ako yan, pupunitin ko ang bibig niya. Ana, napakabait mo pa rin. Madali mo na naman siyang pinatawad. Sa ganitong importanteng araw, ayokong Samira. Tama ka nga. Peke pa rin ang peke. Anong sinasabi mo, Bak Ana? Sabi mo ikaw ang nagregalo ng kotse. Kaya dapat mapaandar mo ang kotse, di ba? Nasa labas ang kotse. Kung mapaandar mo ngayon, hindi lang ako luluhod para humingi ng tawad sa iyo. Kundi ipapasa Diyos pa kita. Isang kotse lang yan. Basta may susi, mapapaandar na. Ganun ka ba kahirap? At hindi mo alam ang mga simpleng bagay na yan. Ana, ang alam lang niya ay magmaneho. Ang luma niyang electric car. Bakit? Hindi mo kaya? Bakit naman hindi ko kaya? Gusto mo talagang masampal, no? Pagbibigyan kita. Tony, tara na. Tingnan natin ang regalo ko sa'yo. Regalo ko sa'yo. Sige. Kaya kong ibigay sa inyo ang lahat. Kaya ko ring bawiin ang lahat sa inyo. Kay ganda. Gusto ko lang makita, gumagastos si Prinsesa G ng daan-daang milyong dolyar. Hindi ko akalain, masasaksihan ko ang isang dramang aso laban sa aso. Sinong tinatawag mong aso? Isang sikat na tao tapos iniiwan ng kanyang mabait na asawa. Tapos may isa pang nagpapanggap na Prinsesa G. Hindi ba? Si Shen Tony lang ang aso. Sino ang kakilala ni Bak Ana? Ahente ng gintong medalya. Nakalimutan mo na ba? Tiyo siya ni Bak Ana. Tanungin mo siya, gusto mo bang mapalapit kay Ana? Umalis sa pamilya Bak. Lumipat sa Jishi. Hindi naman sa entertainment ang Jishi. Bakit siya lilipat? Hindi. Ching Han. Ikaw ba yung? Kilala mo ba si G. Linda? Nung nakaraan sa cafe, inimbestigahan mo siya. Ngayon naman, tinutulungan mo siya. Sa kanya. Suot mo yung kwintas ko. Yung lagi mong daladala. 5 taon na ang nakalipas, yung sunog sa mall. Nagligtas ka ng tao. Hindi ba nawala mo yun sa mall? Nagdududa ka ba? Hindi ako sigurado. Sige, ako na ang mag-iimbestiga tungkol dito. Ang tagal mo namang lumabas ngayon. Ihahatid na kita, hindi. Sa parking lot. Ang ganda. Di ba ikaw ang bumili ng kotseng to? Anong kinagugulat mo? Ako ang bumili ng kotseng ito. Hindi ko lang talaga nakakita ng totoong supercar. Ito ang Rolls-Royce na nagkakahalaga ng 130 milyong dolyar. Para sa akin, ordinaryo lang. Medyo iba lang sa mga kotse sa kalsada. Custom-made na supercar yan. Shen Tony. Dapat mas maging mabait ka kay Ana. Malaki ang ginastos nila para ipambili sa iyo ng kotse. Huwag kang mag-alala. Ana. Ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Bak, simulan mo na ang iyong pagtatanghal.
Basta mapaganya mo lang ang kotse. Luluhod ako at mag-so-sorry sa iyo. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Gago. Tignan mo nga ang sarili mo, nagpapahiya ka lang. Maghintay ka lang, paandarin mo ang sasakyan, turuan mo ulit siya. G. Linda, ang tanggang to. May sasakyan bang susi, na hindi kayang paandarin? Anong problema? Bakit walang reaksyon? Ana, bakit ka nakatulala dyan? Bilisan mo't paandarin ang sasakyan. Pinaandar ko na nga, pero walang nangyayari. Ano? Bakit naman kaya? Hindi ba't ikaw ang bumili ng kotse na yan? Hindi kaya. Hindi mabuksan ni MS, bak ang kotse. Bakit hindi mo mabuksan ang kotse mo? O baka, ang kotseng ito, ay hindi naman talaga ikaw ang bumili. Ako ang bumili ng kotseng ito. Hindi yan mabuksan kasi may problema sa susi. Oo, may problema nga sa susi. Oo, tama, sigurado akong sira yung susi ng kotse. O kaya lobat. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Probinsyano. Alam mo ba kung ano ang Rolls Royce? At least mas marami akong alam kaysa sayo. MS, bak, kung hindi mo mabuksan. Baka gusto mong ako na lang ang sumubok. Sabi ko na nga ba, hindi umaandar ang sasakyan na to dahil sa susi. Kahit sino pa ang gumawa. Isa pa, sino ka ba? Ito yung Rolls Royce na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ikaw na mahirap, may karapatan ka bang humawak dito? Kung ganun, subukan kong buksan para malaman natin. Malay mo mabuksan ko. Talagang hindi mo alam kaya hindi ka natatakot. Sige, hayaan kitang sumubok. Hindi ako naniniwalang mabubuksan mo. Kahit ako, hindi ko mabuksan yan. Anong inaasahan mo, Ana? Kung mapapaandar niya yan, luluhod ako at tatawagin ko siyang tatay. Anong ibig mong sabihin? Hindi na. Hindi mo na kailangan ng susi. Sinusubukan mo pa ring paandarin yan. Napaka-imposible naman yan. Rice, paandarin ng makina. Matagumpay na nakilala ang boses ng may-ari. Paandarin ng makina ng Rolls. Paano nangyari yun? Mula simula hanggang dulo, hindi sira ang susi. Kundi dahil hindi ikaw ang may-ari ng sasakyan. Ang kotseng ito, hindi naman talaga ikaw ang bumili. Ikaw. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Ako. Ang kotse na to, posible kayang kay G. Linda talaga to. Imposible. Isa lang siyang probinsyana. Paano niya to mabibili? Ang Rolls Royce na to nagkakahalaga ng 130 milyong dolyar. Ana, di ba sabi mo ikaw ang bumili ng kotseng to? Bakit hindi mo mabuksan? Pero siya, kaya niya. Simple lang, dahil sinabi ko na. Ako si Prinsesa G. Lahat ng mayroon ka, ay bigay ko sa iyo. Imposible, imposible. Sigurado akong may ginawa kang daya. Daya. Siguro hindi mo alam, ano? Rolls Royce Phantom na espesyal na gawa, nilagyan ng artificial intelligence, na pinakamaganda sa buong mundo. Nakokontrol gamit ang boses. Ako. Paano niya nalaman ang lahat ng yan? May mga bagay na, hindi basta-basta magagamit sa pamamagitan lang ng pagpapanggap. Ang pagpapakitang gilas kahit walang kakayahan, ay lalo ka lang magmumukhang hanggal. Ikaw. Bakit? Tama ba ang hinala ko sa iyo? Kung gayon, aminin mo na. Ang pagtulong mo kay Tony na pumirma ng kontrata kay Gishi ay peke. Ang pagregalo mo sa kanya ng kotseng ito ay peke rin. Tama na. G. Linda. Kahit gaano ka pa kaswerte, nagkataon mo lang nabuksan ang kotseng ito, pero hindi ka hamak man lang kay Ana. Bak Ana, anak siya ng pinakamayaman sa Tantan. Ikaw ay basura na walang gustong pumulot.
Kung hindi kita naawa, makikipaglaro ba ako sa iyo ng ilang taon? At nag-aalala sa bawat pagkain mo. Nitong mga nakaraang taon, hindi ka mabubuhay sa Cheng-Cheng. Wala akong silbi, wala bang may gusto sa akin? Oo. Kahit hindi si Ana ang nagbigay ng kotse na to. Pero siya. Ako si Shen Tony. Sa buong buhay ko, siya ang pinakamamahal ko. Tony, salamat sa iyo. Naririnig mo ba, probinsyana? Anong panlaban mo sa akin? Sa loob ng maraming taon, ginagawa mo ba akong katawa-tawa? Shen Tony, ang desisyon na pinagsisisihan ko ng husto sa buong buhay ko ay ang pumayag na mahalin ka. Wala ba akong lalaki? Ipakikita ko sa iyo. Kahit wala ka, hindi ako mauubusan ng lalaki. Sa pagmumukha mong nakakainis, wala rin namang magkakagusto. Tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Pakakasalan mo ba ako? Bibigyan kita ng malaking halaga. Magpakasal. Teka muna. Shen Tony, makinig kang mabuti. Pinili mo siya imbes na ako. Ang tanga mo naman. Kahit wala ka. Marami pa ring lalaki ang nagkakagusto sa akin. At gustong pakasalan ako. Magsisi ka. Magsisi. Nakakatawa naman. G. Linda, alam kong malaking dagok sa iyo. Ang pag-iwan sa iyo ni Tony. Pero hindi mo naman kailangang maghanap ng taong may problema para lang mayroon. Siguro, ginagamit mo lang ito para inisin ako. Walang saysay yan. Hindi ako makapaniwala. Gusto mong pakasalan ng isang may kapansanan. Ikaw. Tama. Ako, si Luke Chinghan. Pakakasalan ko si Linda. Anong sinabi mo? Ang tanga mo naman. Nakikipag-date ka na naman sa isang mahirap. Bagay na bagay talaga kayo. Sa itsura mo na yan. Siguro hirap ka ring makipagtalik, ano? Pero sa kalagayan ni Gilinda, ikaw lang naman ang pwede niyang makasama. Kung hindi kayo marunong magsalita, tumahimik na lang kayo. Kung hindi, wala akong pakialam. Palalayasin ko kayo sa Tontan. Akala mo kung sino ka. Manggahas kang pagbantaan ang babae ko. Akala mo kung sino ka. Ang lakas mo naman. Hindi naman masyado. Pero kaya kong hawakan. Ang kapalaran ninyong dalawa. Ang yabang mo. Nasa likod namin ang suporta ni CEO Luke. Sino ka ba sa akala mo? CEO ng Luke Jia. Tama. Ako nga ang CEO ng Luke Jia. Luke Chinghan. Ikaw ba ang CEO ng Luke Jia? Bakit hindi mo sinabi? Diyos ka ba mula sa langit? Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Isang nagpapanggap, isang walang hiya. Ang CEO ng Luke Jia ay hari ng entertainment sa Timog. Isang napakalaking tao. Ang dragon ay mahirap makita. Kahit ako na isang sumisikat na artista, ay hindi pa nakikita iyon. Ikaw pa kaya na isang lumpo? Anong karapatan mong magpanggap? Medyo sobra naman yata siya. Nung sinabi kong ako si Prinsesa G, walang naniwala. Sabi nila peke raw ang pagkatao mo. Pero totoo ang pagkatao ko. Saan ako nagpapanggap? Sige na, tama na ang pagpapatawa ninyong dalawa dito. Tony, sa 2 araw na lang ang signing ng kontrata mo. Malaki ang pagtingin sa iyo ni CEO Luke. Sa panahong yun, ako mismo ang pupunta para pirmahan ang kontrata mo. Ganun ba? Ana. Salamat sa iyo. Kung ano man ako ngayon, utang ko sa iyo. Kailan ko ba sinabi? Siya mismo ang pipirma ng kontrata sa kanya. Ang tanga naman nito. Sobra ka naman umarte, no? Honey, bakit pa natin kinakausap tong batang to? Ang mga katulad niya, habang buhay, ay hindi makakasalamuha ang mga nasa mataas na antas. At pati ikaw rin. G. Linda.
Akala mo ba basta ka nalang makakahanap ng lalaki? Para inisin ako at uubra yun. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako naniniwala, na talagang gusto mong pakasalan ang batang yan. Siya lang. Kaya mo bang alagaan ang sarili mo? Nakikita ko, kahit ang pinakasimpleng buhay mag-asawa, hindi mo kayang ibigay sa kanya. Shen Tony, isa kang napakasamang tao. Pinakasalan ko ba siya para inisin ka? Masyado mo ring pinahahalagahan ang sarili mo. Hindi ka karapat-dapat, ikaw, Tony. Sabi niya yan, para lang makuha ang atensyon mo. Ilang araw na lang, kontrata mo na. Hintayin mong pumirma ka ng kontrata kay CEO Luke. Magiging namungunang bituin ka sa Timog. Isang dakilang bituin ng Daksha. Sa oras na yon, ikaw at siya ay magkaiba na ang mundo. Bakit mo pa siya guguluhin? Tama ka nga. Makipagtalo sa kanila. Nawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Dalawang mundo. Shen Tony, seremonya ng pagpirma ng kontrata. Maghintay na lang tayo. Tara na. Saan tayo pupunta? Departamento ng Interior. Magpakasal. Seryoso ba yan? Sigurado na ba kayo sa desisyon nyo? Sigurado na ako sa desisyon ko. Ako kasi, pinilit lang akong magpakasal. Alam kong hindi ito makatarungan para sa'yo. Pasensya ka na. Napahiya ka patuloy dahil sa akin. Hindi para sa akin. Kundi hindi makatarungan para sa'yo. Nakita mo naman, di ba? Sigurado ka bang papakasalan mo ako? Hindi ka ba nagsisisi sa akin? Hindi ako magsisisi sa'yo. Sa susunod, ako na ang magtatrabaho para sa'yo. Pero kung sakaling gusto mong umalis, palalayain kita. Bibigyan pa kita ng pera. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Nadapa ka na nga, bakit ang tanga-tanga mo pa rin? Kung gayon, gusto mo bang pumunta sa seremonya ng pagpirma bukas? Kaya kung ihatid ka doon, tutulungan kitang makaganti sa nangyari ngayon. Kung gusto kong pumunta sa seremonya ng paglagda, magmamakaawa sa akin si CEO Luke na pumunta. Malis na silang lahat. Nagkukunwari ka pa. Hindi ka nila naririnig. Hindi ako nagkukunwari. Hindi mo rin naman maiintindihan pag sinabi ko. Pero sa tingin ko, hindi mo ako kailangang ipagtanggol. Ginawa niya sa'yo yun. Hindi ka ba galit? Dapat linawin pa rin ang katayuan. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Gusto niyang maging hari sa mundo ng showbiz. Pirmahan ang kontrata kay CEO Luke. Ituring mo na lang na huling regalo ko sa kanya. Gusto mo pa rin bang papirmahin siya ng kontrata kay CEO Luke? G. Linda, wala ka bang kahit katiting na pagpapahalaga sa sarili? Paano ka ba niya tratuhin? Iba to. Anong iba? 5 taon na ang nakalipas. Nasunog ang isang mall. Daan-daang tao ang natrap. Nandoon din ako. Saklolo. Kung natatakot ka, ipikit mo na lang ang mga mata mo. Pagdilat mo, ay, ligtas na tayo.
Akala ko noon, masusunog na ako ng buhay. Pero si Shen Tony, hindi niya inalintana ang panganib, sumugod siya sa apoy para sagipin ako. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko, na kahit anong gusto niya, ibibigay ko sa kanya, yung mall na sinasabi mo. Ano nga ulit ang pangalan niya? Parang, Yunting. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Qinghan. MSG, sinabi ko na sa'yo, di ba? Sa gitna ng araw, nangingidnap ka. Sino ka? Anong klaseng kalokohan to? Papel ng kasal to. Anong kalokohan? Ikaw. Qinghan, talaga bang pinakasalan mo siya? Ano naman kung pinakasalan ako? Maganda ako, mayaman. Talaga bang lugi kapag pinakasalan mo ako? Kaibigan. Hindi. Kung gusto mong pumunta sa seremonya ng pagpirma bukas, sasanduan kita. Hindi na kailangan, kung gusto kong pumunta. Sasanduan ako ng mga tauhan ni CEO Luke. Ang yabang. Huwag mo akong lokohin. Sa oras na yun, banggitin mo ang pangalan ko. Walang mangangahas na pigilan ka. Hindi ako nagpapanggap. Tara na. Hindi talaga ako nagpapanggap. Prinsesa G talaga ako. Talagang walang katuturan. Hindi kita naipagtanggol ng maayos. At napahiya ang prinsesa. Kami ay dapat mamatay. Tama na. Ako ang nagkamali sa paghusga sa kanya. Tumayo na kayo. Huwag kang mag-alala. Agad kong babawiin ang mga ari-arian ng pamilya Shen. At ipag-uutos ko sa CEO Luke na kanselahin ang kontrata niya. Total ban sa kanya. Tapos dalhin dito ang buong pamilya niya. Para humingi ng tawad sa iyo. Guardia. Po. Hinto. Tama na. Ang mga to ay bilang kabayaran ko. Sa pagligtas niya sa akin. Prinsesa, pero napakatapang niya. At tungkol sa pagpirma ng kontrata kay CEO Luke. Ipamalita mo. Sabihin mo na, ako, bilang prinsesa ng angkan ng mga G, ay sasali rin. Gusto kong ipaalam kay Shen Tony at sa buong pamilya nila. Kung sino ang tunay na malaking suporta, para sila ay umangat. Magkakaroon ng seremonya ng paglagda sa Century Hotel. Bawal pumasok ang walang kinalaman. Inimbitahan din ako sa seremonya ng paglagda. Hindi ako tagalabas. Ang mga dumalo sa seremonya ngayon, ay pawang mga importanteng tao. Isa ka lang hamak na nagmamaneho ng sirang e-bike. Talaga bang sinasabi mong inimbitahan ka rito? Tama yan. Sabi mo imbitado ka. Nasaan ang imbitasyon mo? Wala akong imbitasyon. Wala kang imbitasyon. Kung gayon, umalis ka na. Hindi mo man lang tiningnan kung sino ako. Tapos naglakas loob kang gumawa ng gulo dito. Hindi nyo man lang ako tinanong kung sino ako. Ang bastos nyo naman. CEO Luke, ganyan ba ang itinuro niya sa inyo? Ang yayabang nyo. Ang tungkol kay CEO Luke, sino ka ba para pag-usapan siya? Akala mo kung sino ka? Malaking tao ba? Hindi ko po kayang tanggapin yan. Ako si Gilinda, G-Shi Corporation, Prinsesa G. Ngayon, maaari na ba akong sumali sa pagpirma? Sino ka? Prinsesa ng angkan ng mga G. Nasiraan ka na ba ng bait? Sasabihin ko pa ngang ako. Ang pinuno ng angkan ng mga G. Walang galang. Patawag ninyo si Shen Tony ninyo. Ikaw. Kilala mo rin si Shen. Sigurado kaya siyang kakilala ni Mr. Shen. Tanungin kaya natin. Imposible. Isang probinsya nang nagbibisikleta lang. Paano makikilala ang CEO Shen? Kung hindi ako nagkakamali. Nagtanong-tanong ka lang sa labas, di ba? Nang ahas pang magpanggap. Pumunta ka pa rito. Para manloko, tama ba? Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na.
Tingnan nyo, dumating na si Tony. Tony, Ana. Tony. Ang pagpirma mo ng kontrata ay ang unang hakbang mo para maging sikat, di ba? Ang ex mo. Iniwan ka nung pinakamahirap ka. Totoo ba? Shen Tony. Umalis ka na. Hello po, Mr. Shen. Sino to? Hindi ba't siya yung laging nagsasabi na prinsesa siya ng mga G? Ano, gusto mo ring sumama sa seremonya ng kontrata ni Tony? G. Linda. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Lalong hindi mo kayang bitawan ang yaman at katayuan ko. Sayang naman, wala kang lugar dito ngayon. Naparito ako para dumalo sa seremonya ng paglagda. Pero kung may lugar ako o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon. Nakakatawa, teritoryo ko to ngayon. Kung sino ang papasukin ko, ako ang magpapasya. Hindi ba? Oo, espesyal na bilin ni CEO Luke. Ngayong araw, lahat ay susundin si Mr. Shen. Narinig nyo ba? Ang babaeng to. Isa lang siyang hamak na empleyado. Tama, fan pa rin siya ng sobra sa akin. Palagi niya akong sinusundan at ginugulo. Shen Tony, ano ba yung pinagsasabi mo? May dahilan ako para maghinala. Ngayon, pumunta siya rito. Para sumingit at gumawa ng gulo. Kayong dalawa, agad-agad. Palabasin niyo siya. Opo. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Asawa ko si Chinghan. Asawa rin siya ng CEO na si Luke. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastyusin siya? Asawa. G. Linda, talaga bang ikakasal ka sa lalaking to? Anong pinagsasabi mo? Kailan ako naging asawa ni CEO Luke? Ako si CEO Luke. Asawa kita. Kung ganun, ikaw ang asawa ni CEO Luke. Ang pinakamahalaga, ang lakas din ng loob mong magsalita ng totoo. Sinong maniniwala na CEO Luke ka? Ang isa nagpapanggap na Prinsesa G. Ang isa naman, akala mo porket nakasuot ng mumurahing gown. Kaya na magpanggap na CEO Luke. Kayong dalawa. Bagay na bagay talaga kayo. Yang mumurahing gown na sinasabi mo, custom-made limited edition yan ng Warren. Halagang $8 milyong. Ano? $8 milyong? Siya ba talaga si CEO Luke? Imposible. Paano magiging pilay si CEO Luke? Tapos na ba kayong dalawa magdrama? Nakita nyo na ba sila dati? Si CEO Luke ng Luke Group. Ganoon pala siya. Imposible. Bago magtago si CEO Luke, sikat na sikat siya sa Daksha. Pagkatapos niyang magretiro, sa kanya itinatag ang Luke Group na ito. Paano siya magiging pilay na yan? Walang galang. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Chen Mok. Kinuha pa kayong dalawa, para magbantay ng pinto. Ang kumag na to, si Chen Mok ang kanang kamay ni CEO Luke, no? Ang lakas mong pintasan si Chen, ha? Kinatawan lang niya ako. Isa lang siya sa 7 direktor na nag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Ano? Kailangan ko pa bang magpa-appointment para pag-alitan siya? Bata. Mukhang ngayon, hindi kita masasapak sa mukha. Hindi mo malalaman ang kapangyarihan ni CEO Luke. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka nila kayang saktan. Tatawagan ko si Chen Mok agad. Mr. Shen, ang dalawang nakakainis na to. Ipaubaya mo na lang sa amin. Kumpleto na ang mga bisita. Naghihintay sa iyo, ikaw ang bida. Sige. Bigyan niyo sila ng leksyon. Turuan niyo ang dalawang yan. Dito sa Cheng Cheng. Ayoko nang makita pa sila. Huwag kang mag-alala. Magpakasaya ka lang. Pilay. Sabi ni Mr. Shen. Inutusan niya kaming dalawa. Naturuan ka ng leksyon. Gagawin mo yan. Bakit hindi?
Tama na. Direktor Chen. Ching Han. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tingnan ko nga ang kamay mo. Bulag ka na ba? Sinong nagbigay sa inyo ng karapatang saktan siya? Mr. Chen. Nagkakamali ka yata. Silang dalawa. Ang isa ay mahirap. Isa nga sa kanila pilay. Paano magiging malaking tao yan? Walang hiya. Siya ang nagtatag ng Look Group. CEO ng Look. Ano? Siya nga ba si CEO Look? Mga bodyguard. Dakpin ninyo ang dalawang handle na yan. CEO Look, patawad po. Ako po ang nagkulang. Kayo po ba talaga si CEO Look ng Look Corporation? Tinitiyak ko sa inyo. Bawat salitang sinasabi ko sa inyo. Ikatotohanan. Chen Mok, pwede nila akong insultuhan. Pero hindi nila pwedeng insultuhan siya. Ipakikilala ko siya. Siya si G. Linda. At asawa ko. Ang may bahay ni CEO Look. Mga tauhan, Chen Mok, direktor ng Look Corporation. Magandang araw po, Ginang. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Bastyusan ng ginang, Sam Palin. Tama na, ang daming nakatingin. Gaman na ba ang loob mo? Hindi naman talaga ako galit. Sige na, pakawalan mo na sila. Narinig mo ba? Mabait ang ginang. Pinapatawad kayo, Liz. Tara na, pumasok na rin tayo. CEO Look. May importante akong sasabihin. G. Linda, pumasok ka muna. Mamaya na kita pupuntahan. Opo. CEO Look, kakatanggap ko lang ng balita mula kay Jishi. Ang prinsesa ng mga G sa Wankin. Pupunta siya para dumalo sa paglagda. Mas marangya kaysa inaasahan ko. Ang bata pa ni Mr. Shen, nakapagpirma na agad ng kontrata kay CEO Look. Siguradong malayo ang mararating niya. Ito si CEO Chuang ng CJP Music. Salamat sa papuri mo. Iniinom ko ito para sa iyo. At ito pa, siya ang presidente ng Fongheng Group. Si Mr. C. Siya ang malaking sponsor, sa likod ng maraming artista ng CEO Look. Simula ngayon, mayroon ka ng artistang tutulong mula sa CEO Look. Sa Timog, mas mayabang ka pa. Hindi ko po kaya. Tanggapin niyo po ang pagbati. Inaanyayahan ko kayo. At itong mga ito, ay mga malalaking tao sa politika. Magpakatino ka. Mamaya, darating ang mga miyembro ng board ng CEO Look. Sila ang may hawak ng buhay mo. Pero huwag kang mag-alala, nasa loob din doon ang tiyuhin ko. May katungkulan din siya, makakatulong siya sa'yo. Salamat sa'yo, mas mabuti ka pa kay G. Linda. Kaysa sa walang silbi na yon. Talagang malayo siya sa'yo. Uminom pa tayo ng isa. G. Linda. Paano nakapasok dito tong babaeng to? G. Linda, sinong nagpapasok sa'yo dito? Gusto kong pupunta ako. Kailangan pa bang magpaalam? Sino kaya to? Bagong mukha, sa alta sosyedad. Ngayon ko lang nakita yan. Nabalitaan ko na si Prinsesa G. Ay personal na pupunta sa seremonya ng pagpirma. Posible kayang siya ang importanteng tao ng Jishi. Imposibleng maging malaking tao yan. Sa lang siyang probinsya nang galing sa hirap. Pulubi, walang gustong tumingin. Ano, paano nagkaroon ng karapatan ang isang katulad niya, na pumunta sa party ni CEO Look? G. Linda. Kung hindi ako nagkakamali, sumunod ka kay Tony para makapasok dito, ano?
Ang papangit naman magtrabaho ng dalawang gwardya na yun. Hiwalay na tayo. Bakit ba sinusundan mo pa rin ako? At ginagamit pa ang pangalan ko para gumawa ng gulo kung saan-saan. Ganun ba kahalaga ang pangalan mo? Kailangan ko pa bang humiram sa'yo? Kung ganun, bakit ka nakapasok dito? Ako, Ana. Ana, anong nangyayari? Bakit ang ingay? Sinong magtatangkang hawakan siya? Pasensya na. Nahuli ako. Anong nangyari? Walang masyado. May darating na importanteng bisita. Manatili ka lang sa tabi ko. Importanteng bisita. Si Prinsesa G nga. Tumahimik ka. Hayop ka. Ngayon ang araw ng pagpirma ko ng kontrata. Nang wala kong pahintulot, sinong nagpapasok sa'yo dito? Baliw na ba si Shen Tony? Naglakas loob niyang murahin si CEO Luke. Bihira lang magpakita sa publiko si CEO Luke. Siguro hindi pa niya nakikita. Magiging interesante ito. G. Linda, napansin ko. Ang lalaki mo. Ayos din pala. Sayang lang at isa siyang inutil na lumpo. Ano? Hindi lang niya ininsulto si CEO Luke. Hinawakan pa niya si CEO Luke. Napakawalang hiya niya. Huwag kang magalit. Pinupuri ka niyang gwapo. Tama na. Hindi kayo welcome dito. Bago pa ako magalit. Umalis na kayo dito. Tumahimik ka. Kilala mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Hindi ba't asawa siya ni G. Linda? Kaibigan, G. Linda. Alam kong galit ka. Humanap ka naman ng lalaking buo. Yung kaya kang buhayin, hindi yung pabigat. Baka nga gabi-gabi. Hindi ka pa niyan masiyahan. Ulitin mo nga yan. Gusto mo bang mamatay, Shen Tony? Ang lakas ng loob niyang hamanin si CEO Luke. Dapat sana. Magandang araw pa naman sana niya ngayon. Kaso, sinira niya lahat. Uulitin ko nga, ano? Susuntukin mo ko. Kahit 100, 1,000 beses ko pang sabihin. Anong magagawa mo sakin? Talaga? Shen Mok. Hindi, ngayon ko. Pipirmahan ang kontrata kay CEO Luke. Sa susunod. Kahit na ang estado ko oposisyon. Mas mataas kaysa sa iyo. Para patoben ka, 1 kamay ko lang ang kailangan. Ikaw, paano ka nakatayo? Ang tapang mo, manggahas kang saktan ng Tony ko. Siya ang taong pinahahalagahan ni CEO Luke. Hindi ka makakaligtas, mga bodyguard. Kaladkarin niyo silang dalawa palabas. Bugbugin niyo. Anong ginagawa ninyo? Sira ba ang ulo ng 2 bodyguard na yan? Ang lakas ng loob nilang hulihin si CEO Luke. Si Luke Chinghan dati sa industriya. Kilala na sa pagiging mahirap pakisamahan. Ngayon pa kayang nagnenegosyo, mas lalo na. Ang mga to, patay na. Nakita mo, sa isang salita ko lang. Kaya kung kitilin ang buhay nyo. Lisinian. Siya ba ang dinala mo rito? Sigurado ka bang gusto mo akong hulihin? Gago. Hindi ka pa ba luluhod? Siya si Teacher Lee. Huwag mo nang subukan. Kung sinong sumakit sa akin, ako mismo ang gagantay. Subukan mo. Anong ginagawa mo? Ayos ka na ba? Bakit mo sinaktan si Tony? Sila ang dapat mong kalabanin. Ang tanga mo. Bumaba ka na. Okay ka lang ba? Pasensya na, hindi kita naipagtanggol ng maayos. Okay lang, mali ako sa paghusga sa kanya. Binigyan ko siya ng napakaraming pagkakataon para umangat, kaya niya ako ngayon kayang bastyusin dito. Ang kwintas na ito, palagi kong daladala. Akala ko,
Magkasama tayo habang buhay. Ngayon. Panaginip ko lang pala. Ibinabalik ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang anumang ibinigay ko sa'yo, hindi ko nababawiin. Mula ngayon, tapos na tayo. Nakakatawa. Malapit ka nang mamatay, nagkukunwari ka pang tinulungan mo ako. Karapat-dapat ka ba? At itong basurang to pa, karapat-dapat to sa akin. Hindi mo ba to nakikilala? 5 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ako sa sunog. Nabitawan mo yan. Iniligtas kita. 5 taon na ang nakalipas, nagbubungkal ka ng lupa sa kung saang sulok. Anong sinasabi mo? Hindi ba't ikaw ang nagligtas sa akin? Kung gayon, bakit ikaw ang inimbestigahan ko noong una? Bakit mo sinasabing ikaw? Ikaw mismo ang pumunta sa bahay ko. Sayang naman kung hindi gagamitin. Akala mo totoo yun? Hayop ka. Gusto mo bang mamatay? Subukan mong galawin siya. Papatayin kita. Anong ginagawa mo pa dyan? Kalagkarin niyo palabas ang lalaki at babaeng yan. Nagbabalak gumawa ng gulo ang dalawang yan dito. Tumahimik ka. Malaking gulo ang pinasok nyo. Anong ginawa mo? Isang pilay lang yan. Sige pa, magsalita ka pa. Mag-sorry ka na. Bakit ako magsusorry sa kanila? Sikat akong artista sa Timog. Bakit ako magsusorry sa mga hamak na to? Ang daldal mo pa rin. Patawarin niyo po ako, CEO Luke. Walang silbi ang inyong lingkod. Napahiya kayo, CEO Luke. Parusahan niyo po ako, CEO Luke. Ano? Parusahan niyo po ako, CEO Luke. Paano nangyari yun? Ang lalaking to, posible kayang si CEO Luke yan. Paano nakilala ni Jelinda si CEO Luke? Isang salita lang niya, kaya niyang magdesisyon kung mabubuhay o mamamatay ang lahat ng artista. Anong gagawin ko? Tong si Shen Tony na to, nararapat lang sa kanya yan. Ang kapal naman ng mukha niya para bastyusin si CEO Luke. Akala ko pa naman maayos siyang nakipagkontrata kay CEO Luke. At bigla na lang siyang angat. Yun pala, nagmagaling pa siya. Binastos pa ang sarili niyang amo. Mukhang ang career niya ay dito na magtatapos. CEO Luke, alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam na ikaw pala si CEO Luke. Nagkasala ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Si Jelinda ang asawa ko. Wala kayong karapatang apihin siya. Linda, dahil sa ating pagkakaibigan sa loob ng maraming taon, pakiusap, hilingin mo kay CEO Luke na tulungan ako. Kasi simula pa lang ng karera ko. Hindi ito pwedeng masira. Ang nagligtas sa akin noong sunog noon ay hindi si Shen Tony. Kung gayon, sino ba talaga? Linda, sumunod kayo sa akin. Mga giliw, ngayon, ipapahayag ko ang 2 bagay. Una, hindi na makikipagkontrata ang Look Group kay Tony. At tuluyan na siyang ipagbabawal. Ano? Kinansela ang kontrata. Ganap na pagbabawal. Anong gagawin natin? Pangalawa, ipinapakilala ko po sa inyong lahat. Ang katabi ko ngayon, siya ang bagong kasal na asawa ko, si Luke Chinghan. Jelinda. Imposible, si Linda ay isa lamang probinsya ng babae. Wala siyang pera, wala ring estado. Paano siya mapapansin ni CEO Luke? Ni CEO Luke? Si Jelinda na akala ko'y pabigat, ay naging asawa ni CEO Luke. Siya ay ang boss ng entertainment industry sa Timog. Si CEO Luke nga. Kasalanan mo yan. Bakit hindi mo sinabi kanina na siya si CEO Luke? Napahiya ko tuloy siya. Kanina, hindi mo naman ako pinagsalita. Ako.
Tapos na ba kayong maglaro? Andyan na ang board. Kapag kumilos ang mga tao ng board, baka may pag-asa pa. Bilang CEO, Luke, paano mo nagawang magdesisyon sa kasal ng basta-basta? At saka, ang taong iyon ay isang babae, na may kaina-hinalang pinagmulan. Mr. Lee, asawa ko si Linda. Magsalita ka naman ng maayos. Kaibigan. Pirmahan mo ang kontrata kay Tony. Ito ang utos mismo ng mga G. Ngayon, ang tagapagmana ng mga G. Ang misteryosong prinsesa na iyon. Personal din siyang pupunta rito. Paano kung magalit ang prinsesa? Kaya mo ba yan? Hindi pasado yang si Shen Tony. Para pirmahan ko ng kontrata. Ito. Hintayin nating dumating si MSG. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Lu Qinghan. Huwag kang samobra. Huwag mong kalimutan. Ikaw at si Yuan ng angkan ng mga Si ay mayroon ng kasunduan sa kasal. Ngayon, nagpapakasal ka sa babaeng ito na hindi mo kilala. Gusto mo bang magkaroon ng kaaway ang angkan ng mga Si? May kasunduan na palang kasal si Luke Qinghan. Mga Ginoo, nandito kayo ngayon para pilitin ako. Bagamat lahat kayo ay mga shareholder ng Luke Group, at may hawak na mga shares. Pero ako, si Luke Qinghan, ang may hawak ng kapangyarihan sa Luke Group. Ikaw, CEO Luke. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw at ang babaeng ito, peking kasal lang siguro, ano? Qinghan, binubuli mo ang kapatid ko para sa iba. Hindi ba't sobra ka na? Ang pinuno ng angkan ng si Yuan mismo ang dumating. Sa pagkakataong ito, si Linda ay mahihirapang makatakas. Ate. Buwisit na Luke Qinghan. Sinaktan niya ako para sa babaeng yan. Bakit mo sinisigawan ang bayaw mo? Ang bastos mo. Mga gwardya. Iuwi niyo na tong walang kwentang to. Hindi, ate. Luke Qinghan, ikaw ang taong pinapansin ko. Dapat mo akong pakasalan, tapos ikaw at yang klaseng babaeng yan. Inaapi niyo ang kapatid ko. Minamit niyo ba ako, si Yuan? Miss C. Hindi po, nagkakamali kayo. Si Qinghan at ang babaeng ito. Wala silang relasyon. Tinatanong ba kita? Huwag kang magkamali, MSC. Ang asawa ko ay si Linda. At siya rin ang gusto ko. Ikaw naman. Parang, hindi pa yata ako pumapayag na pakasalan ka. Luke Qinghan, anong pinagsasabi mo? Siguro nagkakamali ka. Kahit hindi ka pumayag, basta't ang taong gusto ko, hindi pwedeng mapunta sa iba. MSC. Hindi ba masyadong mayabang yan? Mayabang ba? Medyo. Ikaw. Manggahas kang agawin ng lalaki ko. Humahanga ako sa tapang mo. Anong gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't pera lang ang habol mo sa kanya? Ganito na lang. Dodoblehin ko. Kahit 5 milyon dolyar, kahit 10 milyon, magkano ba ang gusto mo? Ang galanti mo naman, MSC. Hindi kami kinakapos sa pera. Sabihin mo lang, kaya kung ibigay ang lahat sa'yo. Ano, itong pangit na pataw na to. Naaakit ka na ba? Babaeng pera-pera. Pagdating sa pera, gagawin ang lahat. Tama, sa estado man yan o pinanggalingan. O kaya naman yaman. Kaya ba niyang pantayan si Miss C? Ang isang malaking tao lang tulad ng pamilya C. Ang karapat-dapat para kay CEO Luke. Sige. Pag-isipan mo.
Tapos magbigay ka ng presyo. Pera mo, hindi ko kailangan ng kahit $1. Ang gusto ko ay, layuan mo si Luke Chinghan. Anong sinabi mo? Ang mga inaasahan mo, sa paningin ko ay walang halaga. Ang mahalaga sa akin, si Luke Chinghan lang. Kaya, gusto kong, layuan mo si Chinghan. Walang hiya, sino ka ba? Paano mo siya nagawang kausapin ng ganyan? Magbabayad ka sa kapangahasan mo. Ganun ba? Kung ganun, natatakot ako. Matagal na rin nang may huling ng ahas na hamanin ako. Tapos na si Jelinda sa pagkakataong ito. Bumangga kay Miss C. Hindi nga siya kayang ipagtanggol ni Luke Chinghan. Bagay lang sa kanya, ang babaeng yun. Pagkatapos ko siyang sipin, nang ahas pa siyang umakyat sa ulo ko. Kung wala si Luke Chinghan, para siyang asong nawalan ng amo. Guardia, guardia. Bakit? Balak mong saktan ng asawa ko, Luke Chinghan. Payo ko sa'yo, alamin mo ang limitasyon mo. Kapag nawala ang babaeng to, papatawarin kita. Isasama ko ang Luke Group sa Wankin. Huwag mong kalilimutan yan. Sa likod ng angkan namin na C, naroon ang angkan ng G sa Wankin. Ang problema ko, huwag mo nang alalahanin yun. Tungkol kay Linda, asawa ko siya. Sinong magtatangkang saktan siya, para na rin kinakalaban si Luke Chinghan. Luke Chinghan, talaga bang dahil lang sa isang hamak na babae, ay handa kang talikuran ang angkan namin? Anong pakialam ko? Ikaw, Luke Chinghan, bulag ka na. Ang pamilya siyang naghahari sa timog. Sa likod niya, nandyan si Ji Wankin na sumusuporta. Paano lalaban ang Luke Corporation? Tama. Baliw ka ba? Wala kang pakialam sa libu-libong empleyado ng Luke Group. Kaya, ang inaasahan mo ay si Jishi. Tama. Ang angkan namin na si, ay ang pinakamalaking partner ng GC sa Timog. Para makapasok ang Luke Group sa Wankin, kailangan nilang dumaan sa angkan namin, ang mga C. Bakit? Natatakot ka na ba? Kung natatakot ka, lumuhod ka. Magmakaawa ka sa akin. Baka sakaling patawarin pa kita. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Walang hiya, mga gwardya. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Mga walang hiya, anong gusto ninyong gawin? Umatras kayo. Ginoong Lee, nagbabalak ka bang magrebelde? Tipunin ninyo ang lahat ng tao ng angkan ng si sa Qingzhou. Ay lockdown ng hotel na ito. Mga langaw, walang lalabas. Kapag hindi namatay ang babaeng ito ngayon, lahat kayong naririto, ay magdurusa sa galit ko. Oo, siya, wala akong kinalaman dyan. Hindi nyo pwedeng idamay ang inosente. Tama yan. Kung may parusa, yang babaeng yan ang parusahan nyo. Inimbitahan lang kami para dumalo. Sa seremonya ng paglagda, ang sama mo, lumuhod ka kay Miss C. Maghingi ka ng tawad. Tama, lumuhod ka. Luke Chinghan. Sa tingin ko, ikaw ang nagbabalak magrebelde. Sa tingin ko, nabubulag ka na sa ganda. Ililibing mo ang kinabukasan ng Luke kasama mo. Wala ka ng karapatan, nagampanan ng tungkulin bilang CEO ng Luke. Ang pagpunta ninyo ngayon, ay hindi lang para pilitin ako, kundi para hilahin din ako pababa. Pero, Ginoong Lee, talaga bang mayroon kang kakayahan para dyan? Alam ko, ikaw ang nagtayo ng Luke Group. Hindi kita kayang galawin. Pero huwag mong kalimutan. Si Jishi, namuhunan ng $100 bilyong para makapirma tayo ng kontrata kay Tony. Kinakalaban mo ang angkan ng mga G. Kakausapin ng board si Prinsesa G para kunin ang kontrata ni Tony at hilingin ang pagtanggal sa'yo, Luke Chinghan. Akala mo yata pag-aari mo ang Luke Group. Nang matagal, dapat lang sigurong palitan na rin ang CEO. Luke Group ng siglo ay nakamit sa ilalim ng pamumuno ni CEO Luke.
Kayong mga matatanda, ang dami nyo nang natanggap. Ngayon, upang magrebelde. Huwag nyo kaming sisihin. Kasalanan ng isang taong masyadong matigas ang ulo. Kaibigan, sigurado ba kayong tutulungan kayo ni Jishi? Huwag kang matakot, hindi sila mangangahas. Wala kang karapatang magsalita, masamang tao. Ikaw ba si Shen Tony, Miss C? Ako si Shen Tony. Miss C. Tulungan mo si Tony, ha? Ang babaeng yan, nang ahasakitin si CEO Luke. Kaya tuloy kinansela niya ang kontrata kay Shen Tony. Ngayon, ang yabang-yabang niya. Ang taong gustong makipagkontrata ng mga G. Kung tutulungan ko siya, mapapasakin kaya ang loob ng prinsesa na yon. Huwag mong isipin na porket protektado ka ni Luke Qinghan. Gawin mo ang gusto mo. Sabi ko nga, hindi ako magpapadala sa'yo, Shen Tony. Ito, desisyon ko ito. Ang kontrata mo at ng Luke Group ay magpapatuloy. Patuloy kang susuportahan ng Luke Group. Sumikat sa timog. Salamat, Miss C. May problema ba? Walang problema. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na ngayon. Nakikita mo na, malapit na ang katapusan mo. Ako, si Shen Tony. Kaya ko pa ring lumipad ng mataas. G. Linda. Isa ka lang naman kasing katawa-tawa. Galing, Tony. Dahil protektado ka ng mga C, walang mangangahas sa iyo. G. Linda. Akala mo ba'y dahil nakakapit ka kay Qinghan kaya mo na akong talunin? Manigas ka, sa lakas ko. Kahit saan ako magpunta, pinapahalagahan ako ng mga nakatatanda. Talaga bang hindi mo maalala? Kanina lang. Lumuhad ka't nagmakaawa sa akin. Ikaw. Kanina ka pa nagmamayabang dyan. Tama, ngayon, si Luke Qinghan nga hirap na sa sarili niya. Anong karapatan mong magmataas? Shen Tony, sinabi ko na sa iyo, ang mga narating mo ngayon, ang ng mga Shen kung nasaan sila ngayon, ay dahil sa akin, tapos gagamitin mo ang pribilehiyong iyon, para paulit-ulit akong insultuhan. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Tama na, tumahimik ka, anong sinabi mo? Lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa iyo. Huwag kang magpakatanga, sa tingin ko malapit na siyang mamatay. Kaya siguro nababaliw na. Tama ka. Kung alam mo lang, lumapit ka rito at lumuhad sa harap ko. Magbigay galang ka. Hahampasin kita hanggang sa magustuhan ko. Malay mo, baka mapakiusapan ko si Master si napatawarin ka. Para manatili kang buhay. Sa totoo lang, ayaw kitang saktan. Pero niloko mo ako tungkol sa nakaraan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ano ngayon kung niloko kita? Ang binigay ko sa'yo, kaya ko ring bawiin. Akala mo ba mapoprotektahan ka ng mga si? Ang mga si ang hari sa timog. Ang taong gustong protektahan ng mga si. Kahit sino pa, hindi nila hahayaang mapahamak. Tama, si Shen Tony ang pinapahalagahan ng mga G. Ipinapangako ko sa'yo, dito sa timog, wala pa akong hindi kayang protektahan. Kung ganun, ipakita natin sa'yo. Nagpapanggap ka pa. Ang pinakamalaking sandigan mo ay si Qinghan. Kahit siya, wala siyang magagawa sa akin. Ano pang pinagkukunwari mo? Bawiin ninyo ang lahat ng natanggap ng mga Shen. Tingnan mo siya umarte, ang galing. Siguro hindi pa rin makatawag sa telepono yan. Sabi niya bawiin daw ang lahat. May nagbago ba? Nasaan? Tapos ka na ba maglaro? Mga bodyguard. Kunin niyo siya para sa akin. Tony, may nangyari. Lahat ng ari-arian ng mga Shen ay kinumpis ka. Iniimbestigahan ng Shen Corporation. Kinuha na rin ang kapatid mo. Tapos na ang mga Shen. Anong gagawin natin? Ano, bagsak na raw ang mga Shen. Paano nangyari yon? Anong sinasabi mo? Bagsak na ang mga Shen. Hindi kaya. Hindi kaya siya. Hindi. Imposible. Ngayon. Naniniwala ka na ba sa akin? Hindi ako naniniwala. Paano nangyari yon? Paano mo ginawa yon? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Hindi ko akalaing may talento ka rin pala. MSC, nalugi na ang negosyo namin.
Nawala na ang bilyon-bilyong ari-arian. Naaresto pa ang kapatid ko. Anong gagawin ko? Walang silbi. Bakit ka nagmamadali? Aminado ako, medyo nagulat ako sa iyo. Pero hindi pa rin sapat yan. Huwag mong kalilimutan yan. Si Tony ang pinahahalagahan ng mga G. Tony. Patuloy na susuportahan ng mga C ang mga Shen. Para mabawi ang negosyo, kaluwalhatian sa timog. Tama. Look Group, tutulungan namin ang pamilya Shen para sa pamilya G. Shen Tony. Salamat, MSC. Salamat sa inyong mga shareholder. G. Linda, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para pabagsakin ang angkan ng mga Shen. Pero, kaya mo bang kalabanin ng G-Shi? Ganun ba? Paano kung sabihin ko na ako mismo ang Prinsesa G na madalas ninyong banggitin? Dumating na ang pamilya G. G. Linda, andito na si Princess G. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Tingnan natin kung magpapanggap ka pa. Ngayon, dumating na ang tunay na may-ari. Malapit na rin ang araw ng pagkamatay mo. Huwag kang matakot, narito ako. Huwag kang mag-alala, kung sino ang dapat mamatay, ay hindi pa natin alam. Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin. Tingnan natin kung paano ka mamamatay mamaya. Sige, huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Puntahan natin si Princess G. Secretary G, hello sir. Ako ang babaeng may-ari ng angkan ng C. Si Yuan. Malugod po namin kayong tinatanggap, Secretary G. Ang babaeng may-ari ng angkan ng C. Tama, Secretary G. Ako si Shen Tony. Nabalitaan kong napakahalaga ko sa prinsesa. Hindi ko alam kung ikaw si Shen Tony. Oo, ako si Shen Tony. Sekretarya G, may problema po ba kayo? Tatay. Secretary G. Anong ginagawa mo dyan? Halika rito agad. Anong ginagawa mo? Tandang babae, gusto mo bang mamatay? Ito ang malapit na katulong ni Prinsesa G. Ikaw pa ang tatawag sa kanya ng direkta. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Kalihim G, walang modo ang matandang babaeng ito. Ako na ang baalang turuan siya ng leksyon. Para humingi ng tawad sa'yo. Ikaw muna ang aayusin ko. Sekretarya G. Tony, ang pinakamahalagang artista para sa pamilya G. Anong ginagawa mo, kung wala ang suporta ni Miss G? Ano ba talaga siya? Ano? Umalis kayong lahat. Ang lingkod, si Kalihim G. Pagpupugay sa Prinsesa G. Ano? Siya ang prinsesa. Itong probinsya ng ito, ang prinsesa ng G-Shi. Kalihim G, nagkakamali ka ng tao. Hindi pwede, siya ay isang simpleng babaeng trabahador lamang. Paano siya magiging isang prinsesa? Tiyak na nagkakamali ka. Tumigil ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamakin ang prinsesa? Dapa ka at humingi ng tawad sa kanya. Bakit ganito? Tumayo kayong lahat. Ikaw ba talaga ang prinsesa ng G-Shi? Ako ang nag-invest sa Look Group. Ako rin ang nagpirma sa iyo ng kontrata kay Tony. Linda. Ikaw ang Crown Princess ng G-Shi Wankin. Ang prinsesa ng G-Shi Corporation. Pero ang taong makakatulong sa akin ay aking pinalaya sa daan patungo sa pagbabago ng buhay. Ginoong Bok, nakikita kong ang anak mong babae. Hindi angkop na manatili sa industriya ng entertainment. Ikaw na ang bahala, ang mabait na prinsesa. Salamat, prinsesa, sa pagpapatawad mo sa aking anak. Prinsesa, nagkamali ako.
Ngayon alam ko na nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nangangako akong mananatili sa iyong tabi. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Huwag. Hindi ko kaya. Baka balang araw, gamitin mo ang pangalan ko. Para ang gamit ko ay maging sa iyo. Hindi, ako. Tumayo ka at sumama sa akin. Ikaw rin. Hindi ka ba nahihiya? Umalis ka, Tara na. Ikaw naman. Linda. Si Ana. Si Ana ang nanloko sa akin. Niloko niya ako. Tumulong siya sa akin sa pagpirma ng kontrata. Binigyan pa niya ako ng Rolls Royce. Nagsisisi na talaga ako. Linda, alam ko, mahal na mahal mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Linda, nakalimutan mo na ba ang lahat ng pagmamahal natin? Patong mga pangako. At ang ating kinabukasan. Nagsisimula na kitang kasuklam-suklamin. Linda. Linda, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsimula tayo muli, pwede ba? Pababain siya. Huwag. Linda, mahal kita. Kailangan mong patawarin ako. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pinagbigyan ko ang iyong pamilyang Shen. Mula sa isang maglakot naging bilyonaryo. Ako ang tumulong sa iyo mula sa pagiging mang-aawit sa bar, hanggang maging sikat na artista. Ang narating mo ngayon, ay dahil sa sarili mong mga pagkakamali. Hindi, taos-puso akong nagsisisi. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi ka karapat-dapat. Pakitanggal siya ng tuluyan sa harap ko. Oo, dalhin niyo siya. Hindi, huwag. Teka lang, huwag. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. May iba pa ba kayong opinyon sa ngayon? Hindi ko magawa. Tama lahat ng sinabi ng prinsesa. Siya, si Shen Tony, ang may kag sa sarili niyang gulo. Naiinis din talaga kami sa kanya. Pag-uwi ko, magbibigay ako ng utos. Ipagbabawal siya sa buong timog. Tama, kanina, ang mga shareholder ng Look Group ay nagsabing gusto nilang makipagtulungan kay Secretary G para alisin si Ching Han bilang CEO. Sekretarya G, gusto mong makipagtulungan sa kanila para patalsikin ang asawa ko. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa. Huwag kang magsinungaling. Nangangahas kang magparatang sa akin. Ipagpaumanhin ninyo, prinsesa, kanina lang. Nadala lang kami ng masamang espiritu. Kung alam lang namin na may ganitong relasyon kayo ni CEO Luke, kahit papatayin nyo kami, hindi namin gagawin yun. Opo. CEO Luke, ang pinakamataas na tao sa entertainment industry ng Timog. Ito ay gintong tatak ng Look Group. Hindi namin magagawa iyon. Mabuti pang huwag ninyong subukan. Makinig kayong mabuti. Ang GC ay nakikipagtulungan sa Look Group dahil pinahahalagahan namin si Luke Chinghan. Kung wala siya, ang Look Group ay hindi na kailangang magpatuloy. Prinsesa, huwag kang mag-alala. CEO Luke, tulungan mo naman kaming magsalita ng ilang mga salita. Prinsesa, huwag kang mag-alala tungkol sa pakikipagtulungan sa GC. Ako mismo ang bahala, mabuti naman. Sisi, nandito ka pa rin pala. Prinsesa, mayroon ka bang anumang utos? Kanina ay pinagdudahan mo pa ang aking pagkatao. Pinapaluhod mo pa ako para humingi ng tawad sa iyo. Bastos. Ngayon naman, may sasabihin ka pa ba? Prinsesa, nagbibiro ka lang. Ikaw ang prinsesa ng angkan ng G. Napakadakila ng iyong katayuan. Paano ako maglalakas loob na pagsisihan mo pa? May GC kang sandigan. Kaya hinihiling mong isara ang hotel. Ginamit mo ang buhay ng iba bilang panakot. Ano ba yan? Ngayon, takot ka na. Paumanhin, prinsesa. Hindi ko kasi alam ang iyong katayuan kanina. Kaya nagkamali ako ng kaunti. Ngunit huwag mong kalimutan, prinsesa. Malakas ang impluensya ng pamilya si sa Timog. Kung nais ng GC na magpatuloy sa pag-unlad sa Timog, hindi kayo magagawa ng walang suporta ng pamilya si. Nagbabanta ka ba sa akin? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang GC sa Timog ay napakalaki ng kita. Dahil sa pamilya si. Alam mo naman ito,
Kung wala ang aming pamilyang si, gaanong kalaki ang mawawala sa Jishi mo? Alam mo rin naman iyan. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon mo. Isang prinsesa na walang kamalay-malay sa kanyang katayuan. Ang may-ari ng G household. Dahil sa kaguluhan na iyong ginawa, bawat taon ay walang dahilan. Nawawalan ng ilang trilyong dolyar na kita. Tama ka. Siyempre, ayaw ni Jishi na mawalan ng ganoong kalaking halaga. Pero depende kung para kanino. Sekretarya G, bago ka dumating, ano ang sinabi sa iyo ng tatay ko? Ang sabi ng amo, ang lahat ay dapat unahin ng prinsesa. Basta masaya ang prinsesa, kahit baligtarin pa ang buong timog, hindi ito pagsisisihan. Paano pwedeng mangyari ito? Masyado mong minaliit si Jishi. Ilang trilyong dolyar lang naman. Hindi iyon importante kay Jishi. Ako. Ganoon din, ang pamilya si ay namayani sa timog sa loob ng maraming taon. Naghahari at gumugulo. Oras na para magpalit ng amo. Sekretarya G, ipasa ang aking utos. Wakasan ng pakikipagtulungan sa pamilya si. Bawiin ang lahat ng proyekto. Ilipat sa Locke Corporation. Salamat, Prinsesa G. Linda. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang yaman ng pamilya si sa loob ng maraming taon. Hindi mo basta-basta mababago. Isang salita ko lang, maaaring umunlad ang pamilya si. Maaari ko rin. Nasa isang salita ko, mabasak ang pamilya si ng Locke Group. Dalhin siya palayo. G. Linda, hindi pa tapos ito. Pasensya na. Nasira ko ang sign ng ceremony ninyo. Ayos lang, hindi naman talaga namin balak pirmahan. Sa totoo lang, ako sana ang tutulong sa iyo para makapaglabas ng galit. Ngayon, ikaw pa ang tumulong sa akin. Ikaw. Aalis ka na ba? Tapos na ang lahat, sa tingin ko. Dapat na rin tayong maghiwalay. Pakitang tao lang naman ang pag-aasawa natin. Naiintindihan ko, kahit na, ang katulad ko ay hindi karapat-dapat sa'yo. Wala itong kinalaman sa'yo. Ako mismo ang nanumpa, na kailangan kong hanapin ang nagligtas ng buhay ko. Kung hindi si Shen Tony, magpapatuloy ako sa paghahanap. Naiintindihan ko na. Kung ikaw ay natatakot, ay kusi mo ang iyong mga mata, hanggang sa buksan mo ang iyong mga mata. Tiyak na ligtas ka. Kung natatakot ka, ipikit mo lang ang iyong mga mata. Kapag ibinuka mo ang iyong mga mata, tiyak na ligtas ka.